NBA schedule nilabas na. Steph versus Luka, Porzingis versus Jokic, at Ben Simmons. Dapat ba talagang kunin ng Golden State? Isang malaking matchup agad ang naghihintay sa NBA fans sa pagbubukas ng 2026-27 season. Ang Los Angeles Lakers ay mag-host sa Golden State Warriors sa Wednesday, ika-21 ng Oktubre, bilang bahagi ng opening week primetime schedule ng NBA. Magsisimula ang laro sa alas 7 ng gabi Pacific Time at magiging bahagi ng ESPN doubleheader. At kung titingnan ng dalawang teams, parehong malaki ang pangalan, pero ibang-iba ang naging approach nila ngayong off-season. Malaking pagbabago ang ginawa ng Lakers ngayong off-season. Sa halip na panatilihin ang dating roster, halos nire-reset nila ang buong team at itinayo ito sa paligid ni Luka Doncic at Austin Reeves. 6 na significant contributors mula sa nakaraang season ang iniwan o pinalitan ng Lakers. Ibig sabihin, pagdating ng opening week, ibang-iba ang magiging itsura ng Los Angeles kumpara sa nakaraang season. At ang unang malaking test, Stephen Curry at ang Warriors. Kung aggressive ang Lakers, halos kabaligtaran naman ng Warriors, hindi gumawa ng malaking roster overhaul ang Golden State. Sa halip, ibinabalik nila ang malaking bahagi ng grupo na nagtapos ng nakaraang season. At dahil dito, malaking tanong kung sapat ba ang kanilang current roster para makipagsabayan sa Western Conference. Lalo na kung ang kanilang main superstar ay si Stephen Curry na papasok na sa edad na 38. Ito ang magiging pangunahing attraction ng matchup. Stephen Curry versus Luka Doncic. Dalawang generational offensive players. Si Curry ang isa sa pinakamagaling na shooter sa kasaysayan ng basketball. Si Doncic naman ay isang elite scorer, playmaker at ball handler na kayang kontrolin ang buong offense. At dahil parehong mataas ang offensive IQ nila, magiging fascinating makita kung paano sila babantayan ng opposing defenses. Para sa Lakers, bagong roster ang kailangan nilang i-integrate. Pero para sa Warriors, halos pareho ang core. Kaya ang opening week game na ito ay maaaring magsilbing early test kung naging tama ba ang desisyon ng Golden State na hindi gumawa ng malaking pagbabago. Kung manalo ang Warriors sa Los Angeles, maaari itong maging early statement. Huwag ninyo kaming maliitin. Pero kung matalo sila ng malaki, maaaring agad bumalik ang tanong tungkol sa kanilang off-season strategy. Para kay Curry, hindi lamang ito ordinaryong season opener. Sa edad na 38, bawat season ay mas nagiging valuable. At kung ang Warriors ay may gap year mentality, maaaring kailangan niya maging consistent agad para manatiling competitive ang Golden State. Ang problema, hindi na kasing lalim ang margin for error ng Warriors. Kaya kung gusto nilang magkaroon ng magandang simula, malaking bagay ang performance ni Curry sa unang game pa lamang. At ang unang tunay na test ng Warriors sa 2026-27 season at nasa spotlight na naman si Stephen Curry. Para sa maraming NBA fans, doon talaga nagsisimula ang tunay na season kapag dumating ang Christmas Day games. At hindi ito ordinaryong regular season matchup. Para sa Golden State, maaaring ito ang unang pagkakataon na masasagot ang isang malaking tanong. Kaya ba nilang makipagsabayan sa isang tunay na Western Conference contender? Kung tutuusin, medyo nakakagulat na kasama ang Warriors sa Christmas Day schedule. Hindi dahil walang star ang Golden State. Kabaligtaran, Stephen Curry ang dahilan. Kahit nasa edad na 38, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamalaking attraction sa NBA. At sa bawat nationally televised game ng Warriors ngayong season, halos siguradong si Curry ang magiging sentro ng atensyon. Ang tanong, hanggang saan niya kayang dalhin ng team? Maaaring hindi pa agad makita ang full potential ng Warriors sa unang bahagi ng season. Bakit? Dahil hinihintay pa nila ang pagbabalik ni Jimmy Butler. At habang wala si Butler, kailangan nilang malaman kung paano sila makakaligtas sa Western Conference. Kailangan din nilang iwasan ng isang malaking injury disaster. Dahil kung maraming players ang mawala, maaaring lumubog agad ang Golden State sa standings. Kaya ang unang buwan ng season ay maaaring maging survival mode. Walang sikreto sa formula ng Warriors. Kung wala pa si Butler sa Christmas Day, Stephen Curry ang kailangan magbuhat. Kailangan niyang gumawa ng points. Kailangan niyang gumawa ng shots. At kailangan niyang maging leader. Pero hindi maaaring puro Curry lamang. Kailangan ng production mula sa ibang players. Dahil kung 35 points si Curry pero walang consistent support mula sa teammates niya, magiging mahirap pa rin nilang talunin ang Denver. Kapag bumalik si Butler, maaaring magbago ang buong dynamic ng Warriors. Dahil sa halip na si Curry lamang ang pangunahing offensive engine, magkakaroon sila ng isa pang veteran star na kayang gumawa ng sariling offense. Mas magiging dangerous ang lineup, mas magiging flexible ang rotations, at mas mababawasan ang pressure kay Curry. Pero para mangyari yon, kailangan muna nilang mabuhay hanggang sa kanyang pagbabalik. At habang patuloy na naghahanap ng possible additions ang Golden State Warriors habang papalapit ang 26-27 NBA season,
Isa sa mga pangalan na lumulutang ay ang dating numero 1 overall pick na si Ben Simmons. At sa unang tingin, may sense ang idea. Kailangan ng Warriors ng additional wing, kailangan nila ng playmaking, kailangan nila ng rebounding, at kailangan din nila ng defense. Lahat ng yon ay dating strengths ni Simmons. Pero may isang bagay na dapat pag-isipan ng Warriors bago sila magbigay ng contract. Makakatulong ba si Simmons nang hindi nasasakripisyo ang development ni Axel Lendeborg? Kung ang sagot ay hindi, wag na. Hindi naman mahirap makita kung bakit may interest kay Simmons. Dating numero 1 overall pick siya, dating All-NBA player, dating Defensive Player of the Year finalist. At sa kanyang prime, kaya niya mag-defend, mag-rebound at mag-playmake mula sa forward position. Kung makuha ng Warriors ang dating version ni Simmons, napakalaking addition yon. Pero ang problema, hindi na yun ang parehong Ben Simmons. At mas mahalaga, hindi na pareho ang Warriors. Ito ang tunay na dahilan kung bakit dapat mag-ingat ang Warriors. Axel Lendeborg. Kung gusto ng Golden State na mag-develop ng young talent habang naghahanap ng bagong direction, kailangan nilang bigyan si Lendeborg ng pagkakataong maging involved sa offense. Hindi sapat na nakatayo lamang siya sa corner. Kailangan niyang humawak ng bola, mag-create, mag-pass, mag-drive, at gamitin ang kanyang versatility. Pero kung kukuha ang Warriors ng isang point forward type na tulad ni Simmons, natural na mapupunta sa kanya ang ilang offensive possessions. At bawat possession na napupunta kay Simmons ay maaaring possession na hindi napupunta kay Lendeborg. Hindi sila eksaktong parehong player, pero may overlap sa kanilang offensive responsibilities. Pareho silang maaaring gamitin bilang point forward, secondary ball handler, playmaker, rebounder, defensive piece. Kaya kung parehong nasa court sila, kailangang maging creative ang Warriors para hindi masayang ang offensive potential ni Lendeborg. At kung ang goal ng Warriors ay development, bakit nila bibigyan ng malaking role ang isang 30-year-old comeback candidate kaysa sa 23-year-old prospect na maaaring maging bahagi ng future? Iyan ang malaking tanong. Kailangan biya talaga ng Warriors ng isa pang wing? Actually, oo. May problema ang Warriors sa wing depth habang recovering pa sina Jimmy Butler at Moses Moody. Kaya understandable kung naghahanap sila ng wing. Pero hindi ibig sabihin na kahit sinong wing ay dapat nilang kunin. Kailangan nila ng player na bagay sa kanilang current roster. At iyon ang dahilan kung bakit mas interesting ang ibang available options. Ito ang pinakamagandang paraan para tingnan ang situation. Hindi ibig sabihin na wala ng basketball value si Simmons. May possibility pa rin na makapagbigay siya ng defense, passing at rebounding. Pero kailangang itanong ng Warriors, ano ang kapalit? Kung ang kapalit ay isang roster spot na maaring gamitin para kay Lendeborg development, kung ang kapalit ay mas kaunting offensive touches para kay Lendeborg, kung ang kapalit ay mas masikip na spacing kasama sina Curry, Butler at Draymond, hindi na worth it. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!